DIY travel. Madalas, ito ang aking pamamaraan ng pag-travel. Ako ang nagre-research, ako ang tumatawag sa mga local destinations, at ako ang gumagawa ng itinerary. Ako lahat. Pero, paano kung ibibigay ko ito sa isang organized tour? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ang total experience ng isang DIY traveler na sumama sa isang organized tour. Good day at uunahan ko na kayo. Dito na naman tayo para sa isa na namang adventure dito sa Untold Philippines. Right now ay nasa around 9:30 na. Ang meeting place namin ay dito sa may Mayflower Parking at hinihintay ko yung aking organizer. Ang pick-up time namin is around 9:30 sakto. Yun ang sinabi niya sa akin sa message. That's why nandito tayo as early as 9 p.m. Dito tayo sa may Mayflower Greenfield Parking. Hinihintay ko lang sila ngayon. Hopefully dumating na sila anytime. Matapos ang 10 minuto, dumating na ang van na mag-pick up sa akin at nagsimula na ang aming biyahe mula Maynila. Matapos ang halos 10 oras na biyahe, breakfast muna bago simulan ang ating adventure. Yan, nakikita nyo sa likod ko ngayon, ito yung van na sinakyan namin, no? Papunta dito sa aming destination. Ang seating capacity ng van ay 15. Sa harap ang driver at 1 tour coordinator. At 14 joiners or passengers kami sa loob. So dito po tayo nakaupo sa pinakadulo. At ito yung tsura. Saktong 7:30 at nakarating na tayo sa probinsya na destination itong organized tour na to. Welcome to Quirino Province. Katabi ng Quirino marker ang Quirino Provincial Capital. Pero sarado ito dahil weekend. Pati na rin ang Quirino Library and Museum. Sila pala makasama ko today. Nandito tayo ngayon sa next destination natin, ang Claredita Falls. Bago makapasok, kailangan muna natin mag-register. Ang entrance fee sa Claredita Falls ay 25 pesos. Ito yung short trek going to Calderita Falls. From registration, siguro 5-minute trek. Maayos naman yung lakaran, may daanan naman. Mamaya may dadaanan daw ng mga kahoy papunta dun sa falls. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-akyat dito sa Claredita Falls. Nakataso tayo dun sa may hagdanan na kahoy pataas. At nandito tayo sa tuktok ng Claredita Falls. Turn natin dun sa Calderita Falls. Dito naman tayo ngayon sa may bandang Madela, sa may Quirino, para sa early lunch. Dito tayo magla-lunch sa may Nobel Farm Kitchen. Meron sila ditong eat all you can, sangyup mixed grill, and other Filipino foods. Turn natin mag early lunch. Dito tayo ngayon sa may Governor Rapids Nature Park. Nandito tayo ngayon sa Post A and B sa may 7 Rapids water tubing. Tapos may mga magic falls dito, cave, stages 1, 2, 3, Gobernador, and other. Bababa na kami sa mismong Governor Rapids. Ang Governor Rapids ay isa sa mga pinakasikat na tourist attraction sa Quirino Province. Ito ang mga activities na gagawin natin sa tour. So
Kung napapansin niyo walang katig yung boat dito sa Governor's Rapids. Kaya nga naman, nagbabalance yung mga puwet namin dito at nagsisigawan, no? Ito lahat yung mga joiner people na sinamahan ko. Kami lahat, no? Kailangan muna naming bumaba sa bangka at maglakad papunta sa kabilang side. Mababaw ang tubig sa bahaging ito at kailangang hilahin ni Kuya ang bangka. Ito pala yung cave na pinasok namin before. Doon. Magra-rappel o hindi naman? Hindi, ano lang yan? Yung pang-akyat. Oh, lang. Pero hindi ka pang-akit lang. magra-rappel. Ah. Kasi may matanda tayo eh. Ay, yung harap mo. Kaso wala. Okay, so nandito na kami sa loob. So, simulan na namin. Sige. Kumala sa akin kaya ayoko nung masyadong masikip. Pwede ba bumalik pa? Oh, kasama mo ako sa likod. Hindi naman to dumada pang gapang, no? Ah, hindi naman pala. Okay. Okay, so papasok tayo ngayon. Wala tayong hard hat. Yun ang problema doon. Ayan, thank you, sir. Ayan. So ito yung Teniente Cave na part ng Governor Rapids. Sa loob ng Teniente Cave, makikitid ang ilang daan. Kaya kailangan namin yumuko at gumapang papunta sa pinakaloob ng cave. Kakahinga. Turn to your back. Narinig ko na yung pulse eh. Ingat po, ingat po. Yes! Pagod siya. Pagod gumapang. Pero after siguro mga 5 minutes lang, no, na lakaran, nandito kami sa mismong falls. Gusto ko na rin maligo dahil sobrang init sa labas. Challenging man ang pagpasok at paglabas dahil sa makikitid na daan, kahanga-hanga naman ang mga rock formation sa loob ng Teniente Cave. Bro. Yung bangka natin. Ha? After natin mag-caving at maligo sa falls, next adventure naman tayo. 1, 2, 3, go! Ako na. Yan! Hindi pa dyan natatapos ang ating adventure. Siyempre, hindi mawawala ang water tubing. Tara, sabay nating subukan. Ay! Oh, padasang ka saan mo tata. Water tubing dito sa Governor Rapids. Relax muna tayo habang hinihila ni Kuya papuntang Rapids.
Mahina at mababaw ang tubig ngayon dahil summer. Masyadong mababaw. Mababaw eh. Malalim talaga. Baka lagpas ko ganun, no? Nagpas dyan sa bato? Yes, ma'am. Ganyan. Ganyan, ma'am. Mas maganda yun, ma'am. Ano yung ogo? Yes, ma'am. Ganun. Ganun ba? Ganun. Yan, taas yung tek, ma'am, ha? Verse, ano version 2? Oh! Fred! Dubikit ka! Dubikit! Wala yung tek, ma'am. Wet yung bato! Ma'am, ito ba? Another day tayo dito sa may Quirino Province at nakalimutan ko ipakita yung aming naging accommodation. Ito yung room namin. Ka-share ko ay 2 mag-asawa at saka isang senior, no? Ako naman, dito lang tayo sa sahig na to. Yan. So may kutsyon na lang na provide. And then yung CR ay ito nga nasa likod ko. In terms of comfortability nitong naging accommodation natin, nakatulog naman ako, no, in fairness. Kahit 4 kami dito sa room, ay malamig pa rin yung room. No? Ito, no, may aircon tayo dyan. Part na siya ng organized tour. Hindi ko alam kung magkano yung price. Okay, but for now, dahil it's another day, let's continue our adventure dito sa Quirino Province. Para sa ating second day, ngayon pala nanghihina na ako. Nandito tayo ngayon sa Landingan Viewpoint para akitin ang highest area dito. Pwede ka makakita ng view ng buong Quirino or majority ng Quirino. Ang akitin natin ay yung dulo na yun. Kaya naman, simulan na natin itong pag-akyat sa stairs. Ang Landingan Point ay may 547 steps para makarating sa viewing deck. Although mainit ngayon, left and right naman yung view mo. Madidistract ka sa pagtingin sa kanan at kaliwa mo. May part na wala pang stairs. And then ito yung second part, may stairs na. Hello. Good morning po. Morning. Hello. Hi. 360 ba sa taas? 360 view. Nice. Morning. Morning po. Thank you. Kita niyan. Bakit? Bakit? Ano yung nakakatawa dito? Yung mga kasama ko sa tour na to, puro mas higher in age sa akin. Pero sila yung nauna. Bakit? Yun po yung hinakit ko so far. Nakakapagod at nakakahingal dahil sa tirik ang araw. Konting push na lang at malapit na tayo sa taas. Malapit ko na masabi ang katagang I survived 547 steps. Welcome to Landingan Viewpoint.
On to our next stop. Nandito tayo ngayon sa may Cement Information Office. Kung mamamasyal kayo ng Quirino, ito yung mga pwede ninyong puntahan. Pumasug Falls, Coronang Bato, Punuan, Ipantan Picnic Area, at yung Bima Porsitan. Kung gusto ninyong mamili ng mga pasalubong nyo dito sa Quirino, ito ang pwede ninyong puntahan. Ayan yung mga pwede ninyong makita dito sa souvenir shop, dito sa may nagtipunan. After nito, part ng organized tour ay pupunta sa probinsya ng Aurora. Welcome to Dinajawan, White Beach, Dipakulaw, Aurora. Isa sa mga underrated beaches sa Pilipinas. Malinaw na tubig, malakas na alon, at puting buhangin. Perfect ito para mag-relax habang nakikinig sa tunog ng dagat. Ang last destination dito sa organized tour na to, ang tawag dito ay Ampere Beach. So, kung makikita niyo yung spot na yun yung nagsasabing nasa Ampere Beach kayo. Along the highway lang siya. Kung galing kayo na Dinadjawan, pabalik kayo ng Manila, makikita na siya sa may left side ninyo. Order muna tayo ng drinks habang nagre-relax dito. Ay, ano ito? Green apple soda. Solid to. Siguro kasi mainit yung panahon. So let's talk about my total experience sa pagsama sa isang joiner tour. Ang focus ko lang naman ay ma-experience yung tatlong bagay. Transportation, accommodation, at ang itinerary. In terms of transportation, masasabi ko hindi naman siya yung tulad ng UV Express no, ng pagdating sa upuan. But siguro, you need to expect bilang joiner tour ito or organized tour ito, talagang magsisiksikan kayo sa loob. Pangalawa, ang accommodation. May ka-share ako na 3 sa isang room. So, bali, 4 kami. Di naman tayo maarte pagdating sa bed. Mabilis lang naman yung pag-stay natin sa accommodation na yun. So, in terms of accommodation, yung basic na importante lang naman sa akin ay may sariling CR at aircon. And lastly, in terms of itinerary, bago pa man magsimula itong tour na to ay nabigyan na ako ng full list of itinerary. Lahat ng pupuntahan or yung places of interest, yung mga inclusions and exclusions, at ang pinaka-importante yung time sa bawat places of interest sa pupuntahan. In terms of following the itinerary, check naman dahil nasunod naman lahat ng places of interest sa itinerary. And in terms of yung pagkakasunod-sunod ng time, check din dahil pag sinabi na dito kami sa ganitong oras at alis kami sa ganitong oras, nasusunod naman na yun. In terms of transportation, accommodation, and itinerary na ine-expect ko magiging focus nitong video na to, okay naman siya lahat sa akin. You just need to set some expectations when you are joining an organized tour. Yan ang aking total review dito sa experience ko na to. Kung interesado kayong mag-book ng Quirino Aurora tour, ito yung page nila. You can contact them on their price. Hindi ko na sasabihin yung price dahil baka mag-vary siya no, dahil sa mga tumataas na prices ng gasolina natin. But overall, enjoy na enjoy po ang ating Quirino Dinadjawan Tour. Maraming salamat po.